coming from Brent Esports. At ano nga kaya ang sagot ng Geek Fan PH? Pwede silang kumuha dito ng Rafaela kanina ha. Kasi parang sabi nga natin, Rafaela. Oo. Rafaela saves the day always. At yun na nga po, sinama, kakasabi na lang natin dito. Rafaela, bakit pa natin ibibigay ko yan din na may pipick nila? They're trying to save it for the third pick, pero sabi ni Y na dito, hindi. Akin yan. Oh, which is, nakuha naman nila is yung Kufra para sa ng Brent Esports. This is a 3-fighter setup, and of course, wala nang main tank dito. It's either a double mage for the side of Brent Esports or assassin and one mage. Oo. Pero dito, kanina lagi pa nagbaband dito, pero nasa kanilang part ngayon, Geek Fan PH sila ang kumuha ng Joe. Dito, kanina nababan yan, sa ngayon na open sila kumuha. And now, Hayabusa on the side ng Geek Fan PH. Maganda. Mukhang napanood ko to kahapon. Side lanes, we have the Hayabusa and Cho. Sa ganyan lang pa sa tingin mo yung inaasahan mo sa Geek Fan PH na kanina baka lalabas ulit. Possible. Pero napanood ko to sa Onyx kahapon yung style na parang ganyan. Sobrang lapit pero yung strategy nila for the side lanes paano po yung ating Geek Fan targeting ang objective gaming dito ang early game setup sa kanila kasi 3-man fighter to 3-man fighter ang kukunan niya sa early game. Huwag na natin harapin masyado sa prediction. Let's go for the side lane strat. Tingnan natin if it will work para sa atin. Yes, as you can see, ladies and gentlemen, medyo natatagalan ang urban dito on the side ng Geek Fan PH. Talagang pinag-usapan nila at eto na nga, they don't want a double damage ng mage. Once again, respect bad. Sabi ni Kuya Yuji. Wala na si ano dyan. Wala na si Kikako. So, ano sila? Wala na. Maniwala kayo sa akin. Kung hindi, basta. And now, as you can see, fourth pick on the side ng Geek Fan PH. Ano nga kaya? And now, Totoy ba to on this graph? Medyo magandang zoning tank for the side ng Geek Fan PH. Lucian, inilabas, hinover na dito. And of course, is this a double main setup pa rin or an assassin? Oh, Marksman. Classic lineup pero walang main tank dito. Ay, hindi, Kufra pala. Kufra is the main tank ang mangyari dito para sa Brent Esports. Siguro parang just secure nga lang na onto the late game, di ba Makati yan? O pero Chinage, yun ba o carry? Pero mas, I think it's carry. Para lang talagang patunaw ko, pagtunaw dito kay Totoy Bato at eto na Eugene. O, si siya na nagagamit, papakitaan niya ulit tayo ng Fusion Big. And now, Changel. Si Chang-O ay nilabas na. And of course, same style ang pang-iikot nila dito kasama is Rafa, Chang-O, and Crack. Habang maintain lang for the side lane push, etong si Kingpin, the Cho, and the Hayabusa. Oo, tama ka nga dyan, Coach Profi. Diba? Coach na. Prof, dyan ka lang makakita. Pero titinayan natin, Brent Esports, kaya nga bang sumagot dito? Wala silang hiling-galing dito So parang sabi nila dito, iba na naman. They'll go for, inaasahan dito is sama mag-snowball agad ang carry dito. Papalag, pwede niyang putasin si Grak. Ang ikakapitalize dito ng Geek Fan is yung mobility nila. They have this Rafaela para makapag-rotate and sama pang burst gamit ang kanilang Chang'e. Oo, tama. Chang'e. Pakati nga naman yan, di ba? Lalo na yung mga ultimate niya coming from this Chang'e. Medyo titingnan natin kung paano i-counter dito ng Brent Esports. But still, having this Gushot ni Kuya Yuji, alam naman natin na sa akin galing na gumamit ng Gushot. But still, ladies and gentlemen, this is an all-one series. Titingnan natin kung sino nga ang mananalo dito sa ating first game sa ating day 6 ng regular season. And now, as you can see, Brent Esports dito, Hayes ang gagamit natin Kufra, Coco at Istamos, Teng ang gagamit. Pasan yung ano nyo, down payment mo magana 4748 natin Terisla, UG once again on distribution, and Doc Ribo NMAX yan ang ating carry. And para naman sa red side, we have the Geek Fan PH. Why not using the Rafaela? Mang Escanor gamit ang kanyang Cho. Kurt DC para sa Hayabusa. Docmet para kay Otaps Grak. And of course, Kingpin using Chang'e. ito yung amount ng kabuuan. Oh, Chang, pero dito, oy, as you can see naman, Geek Fan
Bibili na Ang naman. PH, grabe naman. Tama ka nga, Coach Robbie. Tatlong rotation-wise ang ginagawa talaga ng Geekfam PH having this Brock, Rafaela, and Chango. Pero, di naman sa ating banda top lane, Eugene, on Coco, on this top lane para lang ma-secure yung kanilang front. Again, dapat dito makasnowball ang ating Gusion ni Kuya Eugene para lang may sagot sa ginagawang invasion ng Rafaela at saka ng Chango. Look at Parang ako Coco on abonado. how to zone Curtizy out sa kanyang lane. Pero ito, nakita niya pati si Teng nakaabang dito sa kanyang muntika na hindi sapat while kinakapitalize ito ng Geekfam. Sabi, pre, nakaispatan mo dito, tatlo sa top. Gawin na natin tong objective, which is yung pinaka-gusto natin. 1-1 with a great one. Carry first choke. And Curtizy is down. Eto na nga yung sinasabi natin. Ito ang gustong mangyari ni Kuya Eugene nyo, ang unang mas noble. Pero, ang gante sa first blood is a first. Wala pa mag-drive ng truck ah. Sa ating bottom lane. I think they want an exchange dito with regards to objective. Umahabol dito si Mang Escanor. Mukhang mahuhuli na siya to save ang kanyang tower. Hindi, umabot siya. Pabot, buti na lang. Umabot. Now, Coco, try cut lanes lang dito on the top lane. Pero eto naman, sabi nga natin, sino nga kaya mahuli ng Rumorod ang tatlong tanong dito. At yun na nga, si Teng, ang nakita. Pero alam niya na yan. Sabi, alam ko yan. Hinahanap ko lang kayong tatlo kung saan kayo mapupunta. Pero ito trying to scout the turtle for the side of Freddy's for giving some vision. Si Teng dito, zone out lang naman. Pero one-on-one with a great one, Coco against Mang Escanor. Kitang-kita niyo naman, uppercut left and right dito. And now, Mang Escanor, sabi niya, Makati, nasusunog ako. Di ba pwede yun? Oy! Sabi mamaya. Papalibutan na pala dito. Buong barangay ng Geekfam. Pinagbabato dito ng asin. Now, Tabs, Coco is down. Naku po, anong nangyari naman doon? Napakabilis ng mga tanod. Mas mabilis pala yung tanod dito ng Geekfam PH. Yung ronda nila, isang nakita doon sa may bandang top lane. Tapos, huli ka ngayon, ang sabi ng Geekfam PH. And right now, still, lamang naman ang Brent Esports sa ating group. Next switch na sila dito ng hero. Look at Curtizy going on to the bottom lane. Sabi niya, pre, nahihirapan ka dyan. I got you, fam. And Mang Escanor going on to the top lane. Tamang switch lang, tamang focus fire lang with regards their laning phase. Yes, and now as you can see naman dito, medyo wala pang kaganapan ulit dun sa Brent Esports. Hindi pa natin ulit nakikita yung rotation dahil magkakaiba yung ginagawa dito ng ating both teams. As you can see, Pabot niya balik kayo, doon Ma'am si Rachel. Eugene nyo on Oh, Coco, for 7:35. on the top lane, and now tatlong rumoronda pa rin dito on the side ng ating Geekfam PH. Why not? Ano yan, yung kay Kais? Plus, gusto pa For nila makakuha ng 7:35. ating mid-turret, pero hindi, makikita sila Sa dito. KB Now, 1004. out. Muna tayo dito. Motor loan ko. Look at the movement of Brent Esport. They only Sige po. react sa ginagawa dito. Pero ito, munti ka magkakaklash ata dito. Coco might go down dito. Biniburst ng buong tropa natin. But Grak is down. Di pa tapos ang bakbakan. Eugene needs to go out. Penalty zone na nagpintes dito. That's a quick hands coming from Why Not Mang Escanor. Trying to check, face check dito. Curtizy, nasusunog ka ba ng ating mami? Grabe naman doon. Kung mapapansin mo doon, yun yung ginagawa nating classic Eugene on discussion. Pag nakita niya na pwede nang pasukin at naitamo na yung mga skills, tsaka siya magpapakita doon sa ating middle lane kanina. And now, Curtizy on the bottom lane, napauwi Lunch muna attack dito. daw. Lunch attack daw. Ito na. Tamang ages lang dito pero nakaabang ang buong barangay dito. Tatlo. Against Mang Escanor. Flicker. Out sa buta makakaligtas. Trying to save Kingpin. Pinagbabato dito. Still, Mang Escanor is out. Si Mang Escanor nga ang nakita doon ng ating Brent Esports. Pero dito, Hayes, nakita dito, parang gusto niya si Why Not. Uy, naku, pero wild charge dito. Kami production, pero Bamba out na Hayes dito. Delikado dito. Penalty zone. Grabe naman yung ipinapakita dito ng Brent Esports. Sila ngayon yung pinakamabilis ang rotate now. Having this 3K gold dito on the side ng Brent Esports. Maganda yung ipinapakita nila dito ng Kuya Profi. Tignan natin Thank kung ano you. yung sagot dito. 5-1 na po ang score. Nagka-capitalize ang gusto gawin or nagdidikta rin ng Prenis. Kanina pa niya kung may pinaiikot dito. Oo, tapos Pwede to. Now, ang power spike dito ng Gusion ay lumalabas na 3-0-2 ang kanyang score. Yan ang pinakagusto ng isang Gusion user na mag-snowball early game. 5 minutes with the 3 kills. Napakaswabe ng galawan. yun yung pinakamaganda
doon kay Kuya Eugene having sa 3-0 standing. And now, Doc Ribo trying to farm lang dito. Medyo hindi pa nga siya sumasama, kaya medyo delikado dito. Pag sumama na nga si Doc Ribo, titignan natin. And now, Geek Farm PH, yes, meron silang 3-man na rotation, pero medyo napapa-safe na lang. Safe yung ginagawa dito ng Geek Farm PH. Medyo hindi sila nag-i-engage ng team fight. Ito na, they want this bottom tower for the side of Geek Farm. Doc Ribo trying to cut lanes dito. Tamang yakap. Coming from Hayes. Docman, medyo naliligaw ata ng landas dito. They want to disengage. Good discipline coming from Brent Eastwood. Is this a fake back, mga sir? Oo, I think, daw. yes. Kailangan nila i-force to. Gusto nilang kunin sa ang tower sa bottom lane. Alam nila, lamang sila dito ng 3K para sa side ng Brent Eastwood. Look at the item. Hunter Strike for Hayabusa. Uy, unusual yan. Usually, BOD agad yan eh. And now having a plating time pa dito, si Chango. Kung mapapansin mo si Kingpin doon, naramdaman ni Doc Ribo na masakit yung damage sa kanya ni Kingpin, and now having this plating time, medyo ultimate coming from his Chango. Pero ito, on the bottom lane, ata nagkakameron ng labanan doon, and now parang pipitasin nila doon si Doc Ribo, pero dito, 3-man rotation on the top lane, kumukuha sila ng objective. Naku po, eto na, why not and Kingpin, mambaon muna, pero yung ating Hayabusa doon, gusto mag-payoff, mamaya daw. Still cat after cat ang pinapakita dito, the power hero ang pinapakita ng Brent Esports dito. Ikat natin yung top, ikat natin yung middle lane dito, the tower sa top lane will go down, penalty zone dito sa tatlo mga sir, pero hindi sapat, walang follow up. Back up coming from the side of Brent. Now tank is down. Nagka-penalty zone siya, naikas na doon, pero wala na. Nahuli na siya doon, iniwan na siya doon ng Brent Esports dahil alam nila na ang apat na miyembro ng ating Geek Farm PH. At ngayon, sila yung nag-rotate. And now, Coco, nakuha, Shadow Kid, pero wala. Haras lang, sabi din ni Curtis dito, para lang mapaalis dito. Tinesting lang niya yung damage siya dito, pero hindi sapat. Ang pinaka-problema dito, isa pa ng Geek Farm is the space na nakukuha dito ni Kari. Uy, nakulong dito si UG going in. Mga sir, first coming from the side of Brent Esports. Now, Grak is down. Walang front line ang Geek Farm ngayon. Alam ng Brent Esports yan. They need to force a clash dito for DC. Big zone by these three Brent members. Kita nyo naman, shadow kill na naman. Paglabas nito, most likely pwede siya mapitas dito. Yan na sinasabi natin. RTZ Hayabusa is down. Napakaganda. Yun na nga ang ating dali sa ating Hayabusa, and now as you can see 7-2 ang ating standing. Nararamdaman ng Geek Farm PH yung medyo tagilid nilang sitwasyon dito, at yung ating carry dito hindi pa sumasama nga, hindi pa masyadong nagkakameron siya ng side dito sa ating Geek Farm PH, pero hindi pa niya masyadong ginugo. Pero titignan na natin kung ano nga magagawin dito. Now, ating second third dito on the side ng Geek Farm PH, medyo pulado at talagang mababasag na ata dito. Pero still, Doc Ribo ang threat for the Geek Farm PH, Kuya Profi. 1-0-1 eh. Hindi nila mahawakan dito si Doc Ribo, while UG having this level 11, nakakapag-rotate siya 4-0-2. Magana lahat ng positions for the side of Brent Esports habang lumiliit ang map control ng Geek Farm PH. Look at the objective right now. It's 3 against 1. Tapos bumubuhos pa sila sa side ng Hayabusa, which is ang gusto mo makita is Hayabusa lagi. Solo lang sa lane. Ang problema, pag every time magsusolo siya dito, tinatatluhan siya dito. Look at this. Tatluhin na naman natin dito si Lord TC. It is the same story. 3 times or twice na nangyari. Hindi nadadala si Lord TC. Pero tignan natin dito. On the middle lane. Flicker out. Coming from White now. Trying to burst something dito. UG papasok pa. Out na muna dito. Escanor trying to pick someone dito. They want to disengage pero huli na ang lahat. Crack will go down. Mang Escanor sunod-sunod. Sumutumba ang mga tauhan ng Geek Farm. And now, as you can see, Kuya Yuji, gusto pa ata ng 4 na down on the side ng Geek Farm PH. Sige, pinalatan natin tira dito. Flicker out lang para makalis dito. Hindi na kaya kailangan ng Lord. Sabi dito ng Brent Esports, and now Curtis dito at Kickbait na lang ang mag-dep. Kaya pa nila dito, may minions dito ang ating Brent Esports, at pinasok na ka ng ating Brent Esports. Matik na matik. Totoy ba to? Hindi ka pa sapat, and now kahit walang Lord, papasukin na ng Brent Esports. Oy, gusto pang lumaban? Escanor! Naku po.
Triple kill na nga, Doc Ribo once again. At eto pa, another maniac pa. Or wipeouts. Grabe naman, Doc Ribo. Sabi nga kasi, Doc Ribo yan. Grabe yung pinakitang puso. Another, ng, ito na. Bren Esports sa ginawa nila. Kanina na 1-0 sila dito. Now they come back 2 straight game. A good win para sa side ng Bren Esports. Nawala ng sagot ang Geek Farm sa total.